Mga ka-good news, ito na ang epekto ng no trespassing law or batas ng China na huwag mangisda diyan sa WPS at trespassing at aarestuhin nila. So ito ang resulta, mga mangingisda diyan sa Bao de Masinloc ay natatakot ng mangisda diyan sa WPS. Ito ang ulat, 24 oras. Hindi dapat matakot ang mga Pinoy. Ito ang giit ni dating Supreme Court Justice Antonio Carpio sa panguhuli ng China sa katubigan daw nila na pasok din sa ating teritoryo. Lalo ngayon may mga mangingisdang nagdadalawang isip na pumalaot sa takot na arestuhin ng China. Nakatutok si Jonathan Andal. Hindi pumalaot kahapon sa Panatag Shoal o Baho de Masinloc ang isang grupo ng mga mangingisda sa Zambales. Kinakabahan daw silang magbaka sakali. Lalo't epektibo na kahapon ng pulisiya ng China na manghuli ng mga hindi Chino na papasok sa kanilang inaangking teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ay isang psychological game ng China para hindi na tayo pupunta doon sa boundary ng China at Pilipinas, ang WPS. Alam ng China na hindi sa kanila yan, pero gumagawa pa rin sila ng batas para magugulat tayo, matatakot tayong mga isda doon kasi baka arestuhin tayo at dalhin tayo sa China at hindi na tayo makakabalik pa sa ating mga pamilya. Kaya yan ang kinakatakutan ng mga mangingisda sa Baho de Masinloc. Baka kami ang masampulan na mahuli at madala sa China, kaya peace lang kami. Karaniwan ay lingguhan daw sila kung tumagal doon dahil sumisisid para manghuli ng mga isda. Samahan daw sana sila ng Philippine Coast Guard. Kasi kung hindi na natin babalikan ang Baho de Masinloc, baka lalo nang mawawala sa aming mga mangingisda yung bahura na yun. Tama. Dapat balik kayo doon. Nandiyan naman ang Philippine Navy. Sabi nga ng Philippine Navy na protektahan ang mga mangingisda dyan. Kaya mangingisda kayo, huwag kayong matakot. Kasi atin naman yan. Tingnan natin kung anong gagawin ng China. Baka sila ang magiging trespassing sa Pilipinas. Sabi ng PCG, nagdagdag na sila ng puwersa sa West Philippine Sea. Ang Philippine Air Force magpapatrolya pa rin doon. May isang grupo ng mga mangingisdang pumalaot pa rin kahapon pero hindi umabot sa Baho de Masinloc dahil maalon at may mga Chinese vessel. Grupo-grupo silang pumalaot para maging ligtas. Minimum ng 5 hanggang 10 po ay magkakatabi, magkakasama. Kasi nga, di ba, pag may dumating na, baka sila, grupo rin silang sumugod. Pero sabi ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi dapat matakot ang mga mangingisdang Pinoy. Tama. Continue with your right kasi that's the only way you can assert your right. Pag natakot ka, talo ka. Tapos pag hinuli, akyat tayo sa tribunal, matatalo, sigurado talo sila. Wala silang panalo. Ito ay isang mind game lang ng China sa atin. Ginugulat tayo kasi alam nila na takot tayo sa kanila. Kaya kahit hindi teritoryo nila, ay gumagawa sila ng batas na no trespassing. Nakakaano naman yan. Trespassing ka sa sariling teritoryo mo. Grabe talaga tong pang-ano ng China sa atin. Panggagamit, pati na yung pugo. Lalo na yung pugo ay infiltration na yun na narito na sa loob ng Pilipinas. Meron na silang munting teritoryo. Yun ang mga binibiling lupa ng pugo, which is sponsored yan, sabi ng mga may alam dyan, sponsored yan ng Communist Party of the Philippines at ng Triad, isang sindikato sa China. Ang Baho de Masinloc nasa EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kaya sabi ni Carpio, walang karapatang manghuli ang China. Tama. Hindi rin daw dapat makapagpalala ng tensyon sa West Philippine Sea ang pagdulog ng Pilipinas sa United Nations para mapalawak pa ang continental shelf nito sa West Philippine Sea na lagpas pa sa EEZ o 200 nautical miles mula sa coastline. Tama lang. Legal na hakbang daw ito at karapatan ng anumang coastal nation. Wala namang kasabayan na action on the ground at this point kasi nga hindi pa siya final eh. Okay? So kung magre-react badly yung ibang bansa, overreaction na yon. Nobody can say that you are provoking a crisis. No, because that's your right. It's legal. Hindi raw teritoryo ang gustong palawakin ng Pilipinas kundi maritime zone para mapalawak pa ang sovereign rights nito sa parte ng dagat na maaari nitong manguha ng likas na yaman. Pero limitado lang sa non-living resources gaya ng langis, gas, minerals at sedentary species o mga hindi lumalangoy gaya ng giant clams.
Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Alright, salamat GMA News sa inyong balita sa araw na ito. Balikan natin ang sitwasyon ng ating mangingisda sa Baho de Masinloc. Sila'y takot na takot at baka daw sila ay hulihin. Pero sabi naman ng ating armed forces ay nariyan ang Philippine Navy, Philippine Coast Guard para sila ay proteksyonan. Ngayon, yan ay ating karagatan na tayo'y pinagbawalan. Kaya anong gagawin natin, di ba? Ang kinakatakutan lang natin kasi higante ang China ay napakalaki higante. Kaya takot tayo, pati ang ating armed forces, takot yan. Hindi lang nila sinasabi. Kaya talagang total tolerance. Magpakumbaba lang. Pero wag sumuko. Papunta-punta lang dyan, papasyal-pasyal lang palagi para makikita ng mga Chinese na meron talagang mga Pilipinong nangingisda dyan sa West Philippine Sea. God bless the Philippines. At ako'y magpaalam na maraming salamat mga ka-good news.